Eto, pag-usapan natin itong pambubudol. Panibagong budol no magpinsan. Basahin po natin. Masyadong maaga naman para pabagsakin ninyo ang isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos. Teka muna. Teka muna. Unahin natin Baka nakakalimot ka, Tamba. Okay? Doon lang po tayo sa totoo. Kasi sabi niya, masyadong maaga naman para pabagsakin ninyo. Hindi po kami ang nagpapabagsak kay Marcos. Bagsak po siya talaga dahil sa ginagawa niya. Kita niyo yung approval rating niya? 25% na lang. Pero excuse me po, Tamba. Hindi po kami nagpapabagsak. Yung ibang kaalyado ninyo, di umano, kayo mismo. Di umano, ang nagpapabagsak kay BP Sara. Maayos yung unit team Anong ginawa ninyo? Kinar ninyo sa kamera si BP Sara. Bakit tinayaan ni Marcos? Tingnan nyo ang pagkakaiba ni PRRD tsaka dyan kay BBM. Si Lenin before, inawat ni PRRD yung impeachment kay Lenny. Si BBM, hinayaan. Kunwari, ayaw niya sa impeachment. Kunwari, wala siyang magawa. And yet, kauna-unahang pumirma sa impeachment si Sandro. Di ba? Gagawa na siya ng kalokohan. Gagawa na siya ng hindi niya kayang panindigan. Wala pa siyang B para i-admit na ito ay merong basbas niya. Ganyang kawik si Marcos. Kasi doon pa lang Bakit inimbestigahan ng confidential funds niya? Samantalang siya mismo mas malaki ang confidential funds. Kung talaga meron silang unit team, kung sila talaga ay gusto sa pagkakaisa, bakit hindi niya inawat yun? Hindi pwedeng wala siyang magagawa. Talaga bang niloloko ninyo ang taong bayan? Nasasabihin ninyo, wala siyang kamay doon? Ang sabi nga ni Congressman Alvarez, walang galaw ang Congress nang walang basbas ni Tamba. At walang galaw si Tamba kung walang basbas ni Marcos. Huwag nga tayong maglokohan, iisa ang karakas nyo. Kayo mga Marcos, iisa karakas ninyo. Ikaw Romualdez, kayong magpinsan, iisa karakas ninyo. Budol, mahilig kayong magbintang, mahilig kayong magbaligtad ng issue. Kayo ang unang nagpapabagsak sa Vice President. Inaatake nyo ang kanyang pagka-Vice President. And we all know, this is public knowledge. Bobo ka na lang kung hindi nyo alam na ang atake talaga kay BP Sara is atake para hindi siya ang susunod na presidente. And we all know, 2028, she will be the next president. Wag lang may masamang mangyari. Wag lang ipapatay si BP Sara. Siya ang magiging presidente. Yun nga lang nakakatakot. Kaya meron siyang sinasabi, merong gustong pumatay sa kanya. Kayo yun, according to BP Sara. So hindi po, ito po hindi dahil sinasabi ko dahil kami Maka Duterte. This is public knowledge. Gaya ng sabi ko, tanga ka na lang kung hindi alam na talagang inaatake si Vice President Sara. Kaya nga lahat ito nangyayari. Even yung pagpapadala kay PRRD sa Hague, it's because para mabawasan ang lakas ni BP Sara, para mabawasan ang lakas ng PDP senators, para matalo. Kasi kung mananalo ang PDP senators, hindi mai-impeach si BP Sara. Pero kabaligtaran na nangyayari. Lalong lumalakas ang PDP senators. No? So, yan po isang katangian ng budol. Binabaligtad. Hindi po namin pinababagsak si BBM. Kusa siyang bumabagsak. Sabi nga sa Pulse Asia, bagsak na po ang rating ni BBM. Okay? Hindi po kami may sabi nun. Bakit? Tamba. Magising ka sa katotohanan. Lahat na lang ng ayuda ginawa ninyo. Pinagtanggol ninyo ang ayuda kaliwat kanan. Tumataas ka ba sa rating? Hindi. Tumataas ba sa ratings si BBM? Hindi. Lahat na lang ng gastusin ginawa nyo na. Masakit, hindi pa rin kayo mahal ng taong bayan. Masakit kaya lang nanalo si BBM dahil kay Tatay Digong. Dahil dala-dala niya yung apelyidong Duterte. Di ba? Kaya huwag yung niloloko yung taong bayan. Huwag nyo silang ginagawa. Kasi insulto yung etong statement mo, Tamba. This is an insult to Filipino people. Parang sinasabi nyo, tanga sila. Kitang-kita naman na nila. Bumoto na nga ang taong bayan. Bagsak si BBM. Sabi niya, very popular siya and he was elected by the bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin. Yan po yung sinabi natin. Si PRRD napatunayang hindi budol.
Anong katunayan ko? Yung topic ko kanina, 86% after 3 years ang approval rating ni PRRD. Si BBM, after 3 years, 25% na lang approval rating. Kaya yung sinasabi mo, Tamba, na mas mataas ang mandato niya kay President Duterte ay hindi totoo. Yung mandato niya na 31 million, more than half of that galing sa pangalang Tatay Digong. Masakit, di ba? Yung ginusto ka lang dahil iba talaga ang gusto. Ginusto lang yan si BBM dahil yung iba sa sobrang pagmamahal kay Tatay Digong. Correct me if I'm wrong, pati mga bashers, lahat ng mga nunood dito, pati yung mga nabudol, yung mga bumoto kay Bongbong Marcos. Sabihin nyo dito sa comment section, di ba? Kaya nyo naman binoto si BBM kasi hindi kami nabudol, nakinig kami kay Tatay Digong. Kaya ngayon, nakikinig lang kami kay Tatay Digong, no more than, no less than Tatay Digong himself. Wala na. At ang sabi niya, vote straight PDP. Yun lang pinapaniwalaan namin. Hindi kami nabudol before. Bakit? Di ba? Karga lang nito yung pangalan ni Tatay Digong. Hindi ito mananalo. Malabo itong manalo. Kung tumuloy si BP Sarang presidente, hindi ito mananalo. Imposible. Yung survey na yon, katunayan. Nung lumabas yung totoong kademonyuhan, yung totoong kulay, yung totoong pagbubudol ni Marcos, yung bumoto sa kanya because of Tatay Digong lang, ayaw na sa kanya. So wag mong ipagmalaki na mas malaki ang mandato niya kay Tatay Digong. Maling-mali yun. Pero kung gusto mong puntahan yung argumentong yan, baka teka muna, baka nakakalimot ka. Mas mataas pa rin ang mandato ni BP Sara. She has 32 million. And that 32 million, nakasuporta pa rin sa kanya. Bakit? Nag-improve ang trust rating ni BP Sara. Yung 31 million ni Marcos, wala na sa kanya. Bagsak na ang BBM. Kasi, kita naman, bagsak ang kanyang approval rating. Diba? So, wag kayong pakahibang. Kasi baka sabihin ng tao, adik kayo. Di ba ganyan ang adik? Hindi ko po kayo pinagbibintang ang adik ha. Pero ganyan ang adik di ba? Hindi namumuhay sa katotohanan. Laging may kathang isip. Huwag po ganyan. Baka mapagbintangan kayong adik. Baka mapagbintangan kayong magpinsang adik. Pagka laging ang inyong argumento ay napakalayo sa katotohanan. Sabi niya, yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Yes, that was before. Nung hindi pa nadidiscover. Kaya tama, wag mo ipagtanggol ng ganyan ang pinsan mo. Kasi sa tingin mo, just by your mere statement, maniniwala ang taong bayan sa'yo. Hindi. Papatunayan ko sa'yo, ikaw nga bagsak din ang approval rating mo. Yung pinsan mo, bagsak ang approval rating. Hindi nyo yan makukuha sa statement, sa political statement, sa press release. Hindi nyo makukuha sa dakdak yan. The more kayong dumakdak, the more hindi naniniwala ang taong bayan. Gusto na nila nagresulta. And we all know, magkakakuntsaba ang gobyerno sa pagkidnap kay Tatay Digong. Nagalit ang Pilipino dito. Hindi mo maayos yan, Tamba, sa isang statement. Dahil, sa totoo lang, pagdating sa taong bayan, Tamba, I'll be frank with you. Pagdating sa taong bayan, wala kang bilang, wala kang influence. Pwede, meron kang bilang diyan sa mga kasama mo sa kamera. I don't know why, but the people know why. Bakit ba ito may influence sa kamera? Kila Paduano, Abante, yung mga kasamahan niya dyan sa Tricom, sa Quadcom. Kayo, mga viewers, kayo na lang magsabi, bakit ang bilang ni Tamba hanggang dyan lang sa Tuwadcom, hanggang dyan lang sa Tricom. Pero Tamba, pagdating sa taong bayan, wala kang bilang. Kaya yung statement mong ganyan, walang kwenta. Next topic po tayo. Okay, kanina po topic natin yung kasinungalingan ng Tamba. Ngayon naman, tingnan natin ang kasinungalingan ng pulis. Itong PNP chief nila. Sabi niya, PNP Chief Police Marbil has issued a strong statement to clarify the issues. Ano? May ika-clarify si Marbil. There is no truth to this report about the alleged kidnapping of business personalities. Hindi raw totoo yung mga kidnapping sa mga malalaking negosyante natin. Kayo nga magsabi, dyan sa comment section, pakilagay ninyo kung sinungaling ba ito si Marbil o hindi. Kung sinungaling ba si Marbil o sinungaling na sinungaling. Ilagay nyo dyan sa comment section. Okay? Basta itinatanggi ng pinakamataas na pulis sa Pilipinas ngayon. Ang pinakamay malaking hawak ng intel funds
Merong hawak na intelligence. Merong hawak sa kakayanang mag-imbestiga. Siya po ang pinakamakapangyarihang pulis ngayon. Hindi ko lang alam kung nasisingitan siya ni Torre. Ay, si Torre, parang parang si Torre ang malapit kay BBM Parang baka mamaya mapaltang ka dyan hindi siya, pakikita naman natin si Torre ang umiepal ngayon, si Marbil parang ginagawang tanga, no? hindi ko sinasabing tanga si Marbil parang ginagawa siyang tanga. Isipin mo parang yung pinagagalaw si Torre, tas wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Di ba? Parang, kanino galing yung utos? Hindi daw siya nag-utos para kidnapin si PRRD. Pero kinidnap ni Torre. Bete ka muna. Ikaw ang PNP chief, di mo alam. Ngayon ikaw na naman ang PNP chief, hindi mo alam yung kidnapping. Diba? Baka hindi na ikaw ang pinagkakatiwalaan ni BBM. Baka si Torre na. Naku, delikado yan. Ano ka dyan? Nababypass ka. Ha? Para kang flower base sa Malacanang. Naiisahan ka yung itim-itim nun si Diwata. Naiisahan ka. Naku. Ay, naku, Marbil. Mahinang klase ka. Tapos hindi niya alam. Isa lang to. Kung sinungaling ito si Marbil, o talagang nababypass to. Ginagawang display ni Marcos. Ay, ano ba ito? Nagtutulog sa kangkungan? Namamasyal sa ibang bansa? O talagang sadyang bobo? Isipin mo, harap-harapan ng kidnapping. Tapos sasabihin niya wala? Para kasi Marcos, lutang ba kayo? Anong tinitake yung multivitamins? Ano sabi ni Marcos, wala daw pumasok baril sa KOJC? Ikaw naman ngayon, walang kidnapping? Teka muna. Pakisabi naman sa tao, ano multivitamins ninyo? Bakit parang wala kayong alam sa nangyayari sa bansa? Sige nga, pakisabi sa comment section, naniniwala ba kayo dito kay Marvin? Sabi niya, such malicious disinformation will not be tolerated. Misinformation pa raw. At hindi mo ito tolerate. Sige, gusto kong pakita mo na hindi mo ito tolerate yan, ha? Sige. Anyone proven to be spreading fake news will be dealt with accordingly, he said. Hindi mo kukonsintihin, will not be tolerated. At kakastiguhin ninyo. Ano sabi ng GMA? 3 suspect sa pagdukot at sa pagpaslang sa negosyanteng si Anson Q at sa kanyang driver na si Armani Pabilio, arestado na kahapon. GMA News. Sige nga, tingnan ko ang B mo. Kung meron kang tapang, kastiguhin mo nga ang GMA. Kasi iba sinasabi ng GMA. Ang sinasabi ng GMA may kidnapping sa isang negosyante. Ikaw sinasabi mo walang kidnapping. Ito pa, breaking news. 3 suspect sa pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Q at sa kanya arestado ni Arov. Yan. Hello. Sige nga. Tingnan ko tapang mo. Arestuhin mo nga. Sige nga. Kastiguhin mo nga ang GMA. O ang tapang nyo hanggang vloggers lang. O ang tapang nyo hanggang doon sa mga kaalyado ni Tatay Digong. O ang tapang ninyo hanggang doon sa naniniwala kay Tatay Digong. Pero yung media nakakampi ni BBM, yung mga vloggers nakakampi ni BBM, hindi nyo kaya. Ayan lantaran Sino nagsasabi sa inyo ng GMA ng katotohanan? Kung ikaw ang tama, pakulong mo GMA. Huwag mong konsintihin. Ayan sabi mo Pero kung tama ang GMA, I think you should apologize to the Filipino people. Dahil ginagawa niyong tanga ang mga Pilipino. Sinasabi niyo ganyan. May mga kidnapping namang talagang nangyayari. Marbil, saan ka ba nakatira? Ano ba multivitamins mo? At hindi mo alam yan. Pambihira naman Ikaw ang pinakamataas na pulis. Mas mataas ka kay Torre. Tapos ganyan ang asta mo, wala kang alam. Baka si Torre alam. Magtanong ka doon sa tao mo. Tanong mo kay Torre, baka may alam siya. Ikaw walang alam di ba? Lutang ka. Anong nangyayari sa'yo, Marcos? Ano ba itong mga tao mo parang walang alam? Wala ba itong intel? Marcos, ba't ganito mga kinukuha mong tao? Mag-report ka, Marbil, kay Torre, ha?